The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. You have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment. And whoever says to his brother, Raka, will be answerable to the Sanhedrin. And whoever says, you fool, will be liable to fiery Gehenna. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar, go first, and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Settle with your opponent quickly while on the way to court with him. Otherwise, your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown into prison. Amen, I say to you, you will not be released until you have paid the last penny. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa bulletin po ng isang parokya ay may nakalagay na isang quotation na ganito po ang sinasabi, the Bible that says believe also says behave. Tayo po mga Kristiyano ay lagi nagbabasa ng Biblia. At sa ating pagbabasa ng Biblia, ito yung ating ginagawa sapagkat tayo naniniwala. But the Bible is telling us not only to believe, it is also telling us to behave. Waring sa ating Ebanghelyo ngayon, sinasabi ng ating Panginoong Yesus na tayo ay dapat tingnan natin ang ating behavior. How do we behave? Kapag tinignan po natin ang salamin ng ating buhay at tinignan natin ang ating relasyon sa Panginoong Diyos o sa ating kapwa, ano pong klaseng relasyon ng ating makikita? Mabuti po ba? Ayos po ba? O maraming dapat na ayusin? Kung tayo po'y magiging matapat sa ating mga sarili, makikita po natin na sa bawat relasyon, maraming dapat o pwede pang ayusin, pwede pang pagandahin. Isa sa mga naging dahilan ng pagkasira ng relasyon ay ang galit, anger. Masama po ba ang magalit? Kailan po kayo huling nagalit? Bakit po kayo nagagalit? Napansin ko po na may ilang tao na ipinagmamalaki pa na sila'y nagagalit. Sinasabi nilang, huwag mo kong susubukan. Pag ako'y sinubukan mo, makikita mo ang aking galit. Magsisisi ka. Waring pinagyayabang pa. Pag po nating ipagyayabang ang ating galit, sapagkat ang galit ay nakamamatay. Kung titingnan po natin ang sinabi ng ating Panginoong Yesus sa ating pagbasa, you have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill. And whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever who is angry with his brother will be liable to judgment. And whoever says to his brother, Raka, will be answerable to Sanhedrin. And whoever says you fool will be liable to fiery Gehenna. Kahit sabihin mo lang sa iyong kapwa na you fool, kaway isang hangal. Minsan translation po nitong Raka ay sa tao nagsasabing you idiot, pwede pong maitapon sa apoy ng impyerno. So hindi po kasiyasiya ang magalit. Ang magalit po ay nakamamatay. Pero alam natin na minsan din ang ating Panginoong Yesus ay nagalit. Meron tinatawag na righteous anger, yung galit na nakapagbibigay ng buhay,
sapagkat nais na magtuwid, o yung galit na bugso ng damdamin na kaagad din naman na nawawala. Iba po yun. Pero yung galit na kamamatay ay masama. Pag sinabing nakamamatay, huwag niyo pong isipin yung taong kung kanino kayo inis na inis. Pag sinabi pong nakamamatay, ang una pong pinapatay ng galit ay yung taong nagagalit. Maaring kayo po yun kung kayo nagagalit. Noong araw, iniisip ng mga tao na kaya yung isa'y inaatake sa puso, kakaroon ng cardiac arrest sapagkat napakasipag, sapagkat pagod na pagod sa trabaho. Pero napatunayan po na hindi dahil sa pagod sa trabaho, kaya inatake sa puso. Inatake sa puso sapagkat punong-puno ng galit o nagngingit-ngit sa galit. May dalawang uri ng galit. Yung galit na nagagawa mo sapagkat dala ng emosyon, pero naglalaho rin kagad. Pero ang pinagbabawal ay tinatawag nating na sustained anger. Yung galit na hindi maalis-alis sa iyong puso. Yung galit na nagiging sama ng loob. Yung galit na nagtatagal ng ilang buwan o ilang taon. Yung galit na lagi mong inuungkal dahil ayaw mong makipagbati sa iyong kapwa, lagi mong inaalala. Yung galit na nauuwi sa pagkasuklam at yung galit na nauuwi sa paghihiganti. Ito po yung galit na ninonorture natin. Ito po'y karumaldumal sa paningin ng ating Panginoon. Ang sabi, pwede itong i-consider na isang murder, isang pagpatay. Kapag ang galit po'y nandirito sa ating isipan at ang galit na ito ay laban sa ating kapwa, no? Pwede nating sabihin na ito'y paghamak. Halimbawa, kung ang galit ay lumabas na sa ating bibig sa pamamagitan ng pagmumura, at ang galit na ito ay nakakasakit, at kung laban naman sa Panginoong Diyos, tinatawag po natin na blasphemy. At kung ito namang galit na pagmumura ay paghamak sa ating kapwa, alam po natin na tuwing hahamakin natin o lalaitin natin ang ating kapwa, pinagsabihan natin ng masama, para rin nating sinisisi yung may gawa, yung may likha sa ating kapwa. Meron ng isang tao na pinagsabihan ng lahat ng uri ng panglalait. Simple lamang kanyang sagot. Ang sabi niya, sisihin mo yung gumawa sa akin, yung Panginoong Diyos. Kung ako'y pangit, di ko kasalanan tong pinanganak akong pangit. Yung may likha sa akin ang yung sisihin. Kaya kung tayo manglalait ng ating kapwa, dahil sa ating galit na lumalabas sa ating bibig, waring ang Panginoong Diyos din ang ating pinagsasabihan nito. At ang pinakang worst na galit ay yung lumabas na sa ating action, maaaring sa pamamagitan ng chismis. Labis na nakakasira. Si Pope Francis, lagi niyang sinesermon, no? Laging mukhang inis na inis siya sa chismis. Sapagkat alam natin na kung tayo nakapanira na sa ating kapwa, napakahirap na pong bawiin. No? Halimbawa nila dyan ay katulad ng toothpaste. Kapag ka nailabas mo na yung laman ng toothpaste at pinababalik uli sa iyo sa loob, kaya bang ibalik? No? Napakahirap ng isiksik. Hindi mo na mabawi, hindi mo na maibalik. Minsan may nagsabi sa akin, Father, chinichismis ko naman po ay totoo. Pero alam po ninyo, sabi ni St. Thomas Aquinas, kahit na totoo pa yung chinichismis, wala ka pa rin maliban na lamang na kung ito'y for the common good. No? Na talaga naman kung hindi mo sasabihin ay merong mamamatay. No? Wala ka pa rin karapatan, no? Na sirain ang magandang reputasyon o dignidad ng iyong kapwa sa pamamagitan ng chismis. So kung susuriin po natin ang ating sarili, anong galit po ang meron sa ating pagkatao? Meron po ba tayong galit sa ating isipan, yung nagpaplano
kung paano maghiganti sa kapwa. Meron po ba tayong galit sa ating bibig? Yung lagi na lamang nagmumura. Ang pagmura ay pagbibigay ng walang halaga sa kapwa. Kaya sinasabing mura. Kabaligtaran po ng mahal. Wala pong nilikha ang Panginoong Diyos at walang tao na iniligtas ang ating Panginoong Jesucristo kung kanino siya nag-alay ng buhay at namatay, na pwede nating sabihing mura. Kung ang Panginoong Hesus ay namatay para sa atin, buhay ang kanyang tinaya para sa ating lahat, tayong lahat po ay hindi mura, bagkus tayo mahal na mahal. Ang galit po ba natin ay sa pamagitan ng paninira sa ating kapwa? Tingnan po natin ang ating mga sarili. Anong klaseng murderer tayo? Baka marami na po tayong napatay sa ating isipan. Baka po marami na tayong taong napatay sa pamagitan ng ating mga dila. Naanyayahan po tayo ng ating Panginoong Hesus ngayon na suriin ang ating mga relasyon. Ang solusyon po'y pakikipagkasundo, reconciliation. Hilingin po natin sa ating Panginoon na tayo po naway maging instrumento ng pagpalaganap ng buhay, ng pagpalaganap ng kanyang pagmamahal. Maging instrumento na po, nawa po tayong lahat ng pagpapalaganap ng kanyang katarungan at ng kanyang katotohanan.